Maayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom, mga kaigsunan. Sa gihapon atong gitunol ang mainitong mga pangumusta gikan sa tumbuhatan South Philippine Union Conference. Kauban nato karon mga kapaglaom ang atong maabtikon nga Ministerial Secretary in the person of Pastor Elvin Salarda. Pastor Salarda, dugay-dugay tayo nawala, no? Yes. Basta dili pa kitang padayon mga kaigsunan. Ako ang iyong Pastor Salarda sa pagampo. Sige. Amahan namo nga ikaw sa kitasan sa mga langit. Among gihangyo nga imong tagaan sa imong kaalam aron sa pagdiscuss sa lesson ning gabiuna amo ning masabtan. Panalinan mo ang amo nga mga kapaglaom, mga kaigsunan, mga higala nga sunod sa programa sa Taknas Pagtuon. Salamat kayo nga imong bendisyonan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ato ang leksyon mga kapaglaom entitled Miracles Around the Lake or ang milagro nga nagalibot diha sa lanaw sa Galilea. Ang uban ani ka pasasada ginatawag ni Sea of Galilee. Pero tungod sa iyang kadako, alam ka ng 21 kilometers long and 8 miles wide. Matawag yun siya murag dagat pasasada. Pero here, gi-focus din ang kanang gibuhat ni Ginoong Hesus pasasada. So, kung sa may take-away ni Mane, sa tuliksyon karon pasasada, kaning Marcos 4. Nindot kayo kay kini nga pagtunato nining gabiuna o nining nga tibok simana atong makita dinhi nga si Marcos iyang gipakita nga si Jesus is really the Son of God. Muna nga atong makita dinhi nga gi-establish ni Marcos ang mga miracles ni Jesus nga pinaagi nining mao nga miracle makamata ang mga tao sa iyang nga panahon nga this Jesus is really the Messiah, that this Jesus is really the Son of God, nga mutuo sila tungod sa mga miracles nga nahimo ni Jesus nga imposible nga mahimo diha lang sa gahom sa tao. Okay. Kundi it is really gahom nga gikan sa Ginoo kay ang iyang mga milagro imposible gyud mahimo nato. Okay, no. So Pastor Salarda, doon naman goy mga punto sa siyensya nga mura bitag usahay dili sila mo tug milagro. Yes. No, dili sila mo tug miracles. Manang usahay na mga salida walang himala. Pero kung nimo tan-aw din sa ato ang leksyon mga kapaglaom, mga kaigsunan, gitumbok nga gipaila kinsa gyud si Ginoong Hesus. Yes. Kung nimo tan-awon ani nga story, grabe kanang mga verb bitaw diha nga he calmed the storm, cast out demons, heal a woman, and then raise a dead girl, preach his hometown, unya send out his disciples. Kinig yung paglakaw sa tubig pa sa Salarda. Murag, yes. Di po ka makaingon ba nga, di milagro, ginig nga naman. Kung lakaw ng tubig, malunod that is above nature. Yes. Sa to pa, nagpasabot nga he is in control of nature. Nga ang nature, usually, muag mo lakaw tas tubig, malunod yun ta. Pero siya wala. Kanapang banahapon sa patay. Kinsa may takos nga makabanawa na. So this is to give us an idea nga the person nga ilahang ikauban-uban is not just an ordinary person. Yes. So kini si Marcos Magod, iyang giportray nga si Jesus is the divine Son of God. Muna yung iyang trust sa ito pa sa iyang pagsulat. While other nga mga writers sa gospel, lahi po ang ilang nga focus. Okay. So, Pastor Salarda, kanang bitang pagpalurang sa bagyo by just a mere words, mura og sa to ang ordinary nga kahimtang dili ta ka sulti nga calm or peace, no? Pero kung imo tanawon sa pagministeryo ni Christ, aning nagalibot din sa lake sa Galilee, grabe iyang gipakita kung kinsa o unsa ang iyang otoridad ingon nga anak sa Dios Pastor Salarda. Yes, kung imong tanawon, di ba? Ang narrative din sa gipagpahunong niya sa dako kayo nga unos o sa kusog kayo nga hangin. Nagsakay sila gikan sa pikas nga tampi, kay mutabok sa pikas tampi, niya pagabot niya sa dito sa baruto, dako po ning baruto Pastor Kaini. Tungod kay na may caution, na may lapad-lapad dito nga area nga makahigda siya. Natulog. Niya gibalod sila piting kusuga. Unya kuan yun sila, nasabuan yun sila. Nga malunod to the point nga malunod na yun sila. Then gipukaw nila si Jesus, Lord, don't you care nga malunod ta? Then si Jesus mitindog nga gibadlong niya ang kusog kayong hangin ang mga balud ug immediately pag human niya sulti
mihulong ang kusog nga hangin. Unya ni hulong ang balod, nalinaw ang dagat. So that is really a miracle nga dili nila maisip nga maluwas pa sila sa mao nga sitwasyon. Okay. So, Pastor Salarda, sa atong lesson na mga kapaglaom, gi-portray or gipakita din ang upat ka mga inibitog kinaiya. Yes. Common aning mga events. For example, the display of divine power. Gipakita niya unsa ang iyang kagahom. Pero Hunong here, na hangin. yes, ay kaduha, kining human fear. Normal, Pastor Salarda, mga kapaglaom nga, kung doon nata sa sitwasyon nga bagyo ba ka, sa mo taning linog, Pastor Salarda, di ba? Naagitay kahadlok. Kunya, ikatulog, kining command, kanang ito pa yung nga, do not fear. Naadinigi, iyang gisulti, ay kaupat, kanang iyang padayag, no? Words of revelation of which God or angel appeared, ipakita siya. And then ikalima, kining human response to the revelation. Yeah. So muna gitawag kining uno og ngadto sa ikaupat muna gitawag og theophany. Yeah. The appearance of God. Nga angel. So imo na yung ma-identify nga kini yang gihimo iya ni sa Ginoo nga buluhaton. Nga ang Ginoo ray makahimo ani. So gi-establish ni Mark nga Jesus is really God kay ang appearance, ang performance nga gihimo ni Jesus is theophany og mahimo lang ni si Ginoo og gihimo ni Jesus. So karon ma-identify na nato nga si Jesus indeed the Son of God. Unya naay usad diri ka punto nga gipasabot dito sa ato nga lesson nga sa diha nga gipahunong na ni Jesus ang balod, naa dayon ilang pangutana, who is this? Who is this? Even the winds and the waves obey him. Yeah. So kana nga idea ko no, mura bag gi-post nga idea ni Mark, nga iyang gipakuan ni Mark nga idea nga ang mga tao na muna dayon ang mo himo og decision sa ilang makuti nga pagunahon nga kinsa man ni siya. Sila na actually gusto ni Mark nga gi-post nga idea nga muingon ang mga tao nga tinuod yun, truly he is the Son of God. Yeah, okay, no? So Pastor Salarda, ang atong time limitado man gyud. Kining milagro gyud nga kanang bitong nahitabo atong a night before sa lake. Na amang gyud sila unforgettable experience about the storm. Pero kining sa arrival nila sa Gadarenes, the next morning, dili kini malimtan nga story tungod kay naa din natagbo nila ang usa ka demon possessed individual. Nagpuyo sa lubnganan, no? Unya nagsamad-samad sa iyahang lawas. Grabe Pastor Salarda, kun imo tan-awon ani nga story, why say mahitungod sa mga disipulo. So normal siguro nga murag nanagan ang disipulo tungod sa kahadlok aning giyawaan Pastor Salarda. Kinsa bay dili madlok nga bisag gapuson siya sa mga putaw kadina mabungkag niya. Unya kinsa bay magpa-asi-asi diha nga gamahanan man kay siya, kusgan man kay siya. So pasiguro padul-dul ka dito mapatay pa kaning tawana. So nahadlok yun sila. Pero again, si Mark, yan na pong gi-establish nga pag kita nining mong tawhana nga si Jesus is passing that way, midagan siya katubangan. Iya pagdagan niya sa atubangan, ni yukbo siya ng atubangan, ni hapa. Yes. Muraog iyang gi-worship ang Ginoo. Niya nagpasabot ba nga murag ang tao nagpakiluoy nga tabangi ko kay gipusis ko sa yawa mo nang giisgutan, can you hear a whisper above a shout? Yeah. Kay ang human part nining mao nga tao nagpakiluoy ni Jesus, pero ang yawa nagsyagit ang yawa. Nagsagit ang yawa. So, syagit nga usa may labot nimo namo Ginoo, di ba? So kanimo tanaw Pastor Salarda, kaning demon possession is not just a single demon pero legion. Yes. Think about legion ha, 2,000 to 3,000 ka mga demonyo ang nipossess aning tawhana. Imagine na mga kapaglaom. Kita gani mura og makita taog kanang demon possession nga murag pila lang ka demonyo siguro. Murag mahadlok mo ta kay atong ta mulutaw pero kani imagine na pagkakita niya ni Ginoo niyukbo gisimba. Yes, nagpakitabang. Imong tanahon nga sa iyang pag ana sa presensya ni Jesus, impotent siya. Yeah. Ang devil nga who is very powerful nga equivalent og 2,000 at least ka legion gahom sa yawa nga
nagpusis ani in the presence of Jesus wala siya mahimo. Way nahimo. So mo na itong pahatag pamalandong nga in the presence of Jesus ang yawa wala mahimo. Muna ka na mga demons possess when we call in the name of Jesus, when we kanabitang cast out the devil sa gipang possess in the name of Jesus, wala sila'y mahimo. Wala maghawom. That is so powerful. Now, the miracle ani sa Salarda, ang milagro ani tungod kay kaniadto nga tawo gahubo o gasinggita karon naglingkod na sa tilan ni Jesus. Katong pagbalik ng sa katubitang mga townspeople nga gihangyo siya nga hawa na lang diri Ginoo. Pagbalik nila ang tao naglingkod na. Kunya he was in his right mind. Yes. Kunya grabe nilang pagkahingangha kay nganuman. Wa na magsinggita, wa na magsamad-samad. And the point here is gipadala siya ngadto sa iyang mga pamilya. Gipapauli sa siyang pamilya. Maghimo siyang testimony how the Lord has healed him. Yes. So you see nindot kayo no? Nga nausab siya siyang kinabuhi, wala na siya yawai, o niya sound mind na siya, o nagpamatuod siya nga si Jesus ang nag-ayo kaniya. Ang yawa naghingilin sa iyang kinabuhi, o karon normal na siya. Yeah. So, Salarda mga kapaglaom, ang punto is, when whoever kanang bitaw naka-encounter ni Christ Salarda, and nakatilaw sa iyahang saving grace or transforming grace, like this demon-possessed, kita sa Salarda, there could be a change in our lives or transformation in our lives. Sa ato pabisan wala tayo yawa Wala tayo yawa. Pero kon usab nga nigiyawaan. Pero kon si Jesus na sa atong kinabuhi, mausab ta. Yes. So I think this is the point sa atong lesson, Pastor Jaime, unya gi-point you dinhi ining duha ka story nga si Jesus is indeed the Son of God. Yeah. That is the point. So gapo kayo nga punto no? He is the Son of God and He is the one who can change us. He is the one who can transform us. And He is the one to command us to go to witness to our relatives, our neighbors, and our friends. So Pastor Salarda, wala natin panahon, no? Ato ning tapuson pinagi sa pagampo. Okay. Amahan nga langit nun, ini kagabhion, salamat kayo Dios. Tinuod, mubura among panahon, apan salamat nga ang mga milagro, gipadayag ni Jesus, giunsa niya pag-ayo ang mga masakiton, giunsa niya pagpakaon ang gigutom, giunsa niya paglakaw sa tubig, ug labo sa tanan, giunsa niya pag-usab